Mahusay na financial report ng OVP Finance Team. Nakuha natin ang unqualified opinion mula sa Commission on Audit, ang highest audit rating. Ito ay malinaw na indikasyon ng ating transparency at fiscal integrity. Binawasan ng budget? No problem dito kay VP Sara. Ginampanan pa rin niya yung kanyang trabaho, mga kababayan. Even though na marami po yung bumabati ko sa kanya, siya pa yung number 1 na tumulong dito sa ating mga kababayan, dito sa mga naapektuhan ng mga kalamidad, mga kababayan. Unlike itong ating mga gobyerno, talagang nahuhuli po sila at natutulog sa pansitan. Panonoorin natin, mga kababayan, yung year-end speech ni Madam VP sa kanyang pagsaserbisyo dito sa 2025, mga kababayan. Pero bago natin panoorin po yan, ito naman, panoorin mo natin yung reaction ni Kuya Eds. Araw na to, mga kababayan, nasunog, may sunog dito sa Senate building na kung saan, ako, ito pa yung nasunog sa dinabi-dabi ng masunog. Ang dami pong importante dun ng mga files, mga kababayan. Ito, panoorin natin yung reaction ni Kuya Eds. Pero bago tayo tumulak nyan, huwag nyo munang kalimutan, isang share, like, subscribe lamang po para updated po tayo sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Eto, wag na nating patagalin tong si Kuya Eds, mga kababayan. Ng gabi. Nauurat na naman ako dito sa report. Una, nasunog ang DPWH. Maraming importante na kontrata, mga ganyan, dokumento ang nasunog. Hindi ba pumasok sa isip nila na pag importante ang dokumento, itinatago yan sa vault? Yes. Gunggong ang puta. Ngayon, bayan, lalo kang matatawa. Puta, paiii ka sa tawa. Nasunog ang sinasabi nilang Senate. Marami daw na dokumentong importante. Ang nasunog. Puta, bakit hindi ba ako galing sa Senate? Hindi ba kami galing sa ang civilian lang at ang mamamayan ang ginagago ng mga ni basura nga kinukolekta after the session, after the activity, nililinis agad yan, at kinukumpiska ang anumang maiwan, papel, ballpen or papel. It is a delivery automatically. Kunyari na office of the Senate President, diretso agad yan sa office of the Senate President. Sir, ma'am, yung ni Voltage 5 naiwan, etc. Kahit putang ina, kahit maliit na lipstick yan, tinatago. Ngayon, wow, importanteng dokumento nasunog. Senate President, o sa Senado, utang ina ba yan? Tulungan nyo naman ako mag-isip. Ibig sabihin pala, parang basura pala yung putang ina ngayon. Sessional dyan. Walang nag-iisip. Putang ina, lalaki ng sao dyan, buwake ng inang yan. Wala man lang nakapag-isip sa inyo na pwede man lang ilagay yan sa rep. Tago sa rep, yung mga sira. Naglalaroan na lang tayo, Kuya Eds. Pinaglululoko nyo ang taong bayan. Sa pag-aakala ninyo na maluloko. Ito yung mga manobra ninyo. Bakit? Malapit na bang imbestigahan mismo ng Senate? Ang Senate? Hayaan nyo na, Kuya Eds. 2 years na lang hihintayin natin. Day of reckoning, mga kababayan. 2 taon na lang tayo. Kung balahura ang gusto nila, bardagulan, hintayin natin. Kung ayaw nilang bumaba, kung ayaw nilang may makukulong, hintayin natin yung 2 years. Hindi naman makaporma yung mga yan, mga kababayan. Kahit kung sino ang ilalagay nila dyan, wala po yan. Susunod na masunog. Malacanang? God damn. Utang inang yan. Gawan nyo ng senaryong mabuti-buti at maganda-ganda. Nakakagating kayo. Putang inang yan. Tell it to the Maris kung ano ang gusto ninyo. Pero papaniwalain nyo kami, meron daw nasunog mga importante mga dokumento. Gago, pinagpapaniwala ninyo ang sarili ninyo na sa pag-aakala ninyo, maluloko nyo ang taong bayan. Putang inang yan.
Hindi kami pinanganak kanina. Ayan po mga kababayan, narinig natin si Kuya Ed sa isang former Marines mga kababayan. Na kung saan totoo naman yung mga kanyang pinagsasabi. Sa dami ba naman ng masusunugan, ito pang pinaka-importante niya, yung bulwagan ng Senado mga kababayan, na kung saan dito nililitis yung mga witness na kailangan litisin natin, yung katulad nila Saldico sana kung mapauwian sila, yung mga flood controls dyan pa yung nasunog, which is very strange mga kababayan. Kapanggigil na itong gobyerno natin. Sunod-sunod na yung mga kabalbalan nila, yung mga kamalasan, may mga rally, tapos ito pa yung after ng rally may masusunog pa yung Senado. Eto mga kababayan, tumulak na po tayo dito kay Madam VP Sara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ngayong araw, ibabahagi ng Office of the Vice President sa inyo ang naging resulta ng taus-pusong serbisyo at katapatan sa bayan ng taon ng 2025. Medical and burial assistance. Alam nating malaking hamon ang pagkawala ng pondo para sa ating social services ngayong taon. Ngunit sa bawat krisis na hinaharap ng ating kababayan, kailangan ng gobyerno ng matatag na solusyon. Hindi kami pumayag na maging dahilan ang kakulangan ng budget para maputol ang serbisyo. Sa halip, nakipagtulungan kami sa ibang ahensya ng gobyerno at nagtagumpay na makakuha ng alternatibong pondo. Dahil dito, nananatiling bukas ang ating assistance windows nitong taong 2025. Nakapagbigay tayo ng tulong sa 4,643 na Pilipinong may karamdaman. At nakatulong ang ating burial assistance sa 1,377 beneficiaries. Ito ang pruweba na kung may puso at paninindigan para maglingkod, laging may paraan para tulungan ang ating mga kababayan. Disaster relief and relief for individuals in crisis and emergencies program. Ang OVP ay laging handa sa panahon ng krisis. Ang ating Disaster Operations Center ay patuloy na naghahatid ng agarang tulong. Sa kabuuan, umabot sa 73,054 na pamilyang Pilipino na naapektuhan ng kalamidad ang ating natulungan. Kabilang dito ang 9,129 na pamilyang nakatanggap ng donated items. As part of our rapid response to the 6.9 magnitude earthquake in Cebu and the Mount Canlaon eruption, OVP distributed 2,514 bags of 25 kilo rice. Kamakailan, personal kong pinangasiwaan ang relief operations sa Negros Occidental at Cebu para sa mga pamilyang sinalanta ng magkasunod na bagyong Tino at Uwan. Hindi rin natin kinalimutan ang ating mga bayaning frontliners at rescuers. Ang Kalusugan Food Truck ay nakapagpakain ng 1,866 na volunteers, rescuers at frontliners. Sa pamamagitan ng ating RICE program, nakapaghatid tayo ng kabuang 56,575 bags of rice and essential food items sa mga response zones. Pagbabago 1 Million Learners and Trees campaign. Ang ating pagbabago campaign ay ang ating pamumuhunan sa kinabukasan ng ating bansa. Ngayong taon, nalampasan na natin ang ating target. Nakapagtanim tayo ng higit 1 milyong puno sa buong bansa, 3 years ahead of schedule. Bilang simbolo ng dedikasyon, inakyat ng ating team sa Southern Mindanao ang Mount Apo, ang pinakamataas na bundok sa bansa, para magtanim ng tinikaran trees at markahan ang ating millionth milestone. Ang ating Million Learners campaign naman ay nakapagpamahagi na rin ng 460,272 bags. Direkta itong nakarating sa mga remote areas tulad ng Ubo-Manuvo Indigenous Peoples Learners sa Kidapawan City. Magnegosyo taday. Ang pag-ahon sa kahirapan ng bawat pamilyang Pilipino ay prioridad natin. Sa pamamagitan ng Magnegosyo Taday, nakapagbigay tayo ng suporta sa kabuuang 15 groups at 2,245 aspiring entrepreneurs ngayong taon. Libreng Sakay Program. Ramdam natin ang bigat ng presyo at bilihin at pamasahe. Kaya napakahalaga ng ating Libreng Sakay Program
Ngayong taon, pinalawak pa natin ang programa kasama na ang Tacloban City kung saan malaking tulong ito sa mga estudyante at pamilya. Ang libreng sakay ay nagbibigay ginhawa sa budget ng mga pamilya upang mapunta ang pera sa pagkain at edukasyon. Mula Enero hanggang Oktubre, ang ating libreng sakay buses ay nakapagsilbi sa 875,176 na commuters nationwide. Salamat po. Accountability and operational excellence. Ang ating determinasyon na maglingkod ay sinasabayan ng dedikasyon sa good governance at operational excellence. Dahil sa ating digitalization efforts, binigyan tayo ng special citation mula sa Development Academy of the Philippines dahil sa ating paperless challenge. Nakapag-save tayo ng mahigit 3.2 milyong sheets of paper. Ito ay patunay ng ating commitment sa efficiency at sa kalikasan. Ito ay bahagi ng ating araw-araw na operasyon. Mula sa mahusay na financial report ng OVP Finance Team, nakuha natin ang unqualified opinion mula sa Commission on Audit, ang highest audit rating. Ito ay malinaw na indikasyon ng ating transparency at fiscal integrity. Ito ang aming pasasalamat sa lahat ng aming mga OVP partners na binigyan natin ng isang pasidungog noong buwan ng Hunyo. Ang inyong pakikipagtulungan ay kritikal upang matagumpay naming maihatid ang napapanahon, mahusay at makabuluhang serbisyo publiko sa ating mga kababayan. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Patuloy namin na ipapakita sa inyo na ang tanggapan ng Pangalawang Pangulo ay mahalaga sa amin ang pagkakaroon ng plano, mahusay na implementasyon ng proyekto, paglaban sa korupsyon at tapang at malasakit para magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan. Patuloy po tayo maging matatag sa mga hamon ng krisis at patuloy na maging mapagmahal sa ating bayan. Gikan sa tibuok opisina sa Vice Presidente, naghinaot mi sa inyong malipayong pagsaulog sa Pasko ug kasadya sa inyong bagong tuig. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Maraming salamat po, Madam VP Sara, sa napakaganda mong mensahe. Talagang pagpapatuloy lang ho ninyo yung gawain ninyo at 2 taon na lang yung paghihintay natin na sa 2028, ikaw na po yung aming leader, Madam VP Sara. Maraming salamat po at mag-iingat po lagi kayo, Madam VP. O hanggang dito na lang ho tayo, mga kababayan. Isang share, like, subscribe lamang po para updated po tayo sa makaganapan dito sa ating bansa. Ito po ang News That Matters, mga kababayan. Mag-iingat po kayo lagi and God bless.